Hello? Hello. Hi, good morning. Good morning po. Good Good morning. morning po. Napakalungkot mo naman. I can't imagine na matatawagan ako. Huwag ka na mag-imagine, magkausap na tayo. Okay na yan. Char. What's your name? Ara po. Ara. Yes po. Sabihin mo nga ulit yung Ara. Ara. Arte. Ang arte niya, ang arte. Ara. Ara, hindi Ara. Isa pa. What's your name? Ara. Ara po. Yeah. Hindi niya talaga kaya. Ara. Ilang taon na si Ara? 25 po. From? Baguio. Oh, Ilocana ka? Taga Pangasinan po originally, pero born and raised po ng Baguio City. Ah, okay. Talaga. Anong temperature ngayon dyan? Sa ano lang, 17 degrees, 16. Medyo ano, no? Hindi na siya ganun kalamig. Malamig yan kung taga Maynila ka. Ano ka ba yan ngayong temperature ng aircon namin sa bahay eh. 17. Ayun. Kumbaga sanay ka na. Kumbaga sanay ka na sa climate na yan, no? Opo, sanay na. Hindi ka na nagsisweater sa climate na yan. Ay, hindi no. Pero minsan nagja-jacket pa rin kasi iba yung weather sa gabi or sa morning. Ganun. Dati, no, nagbabagyo kami. Mother ko, dinadala kami dati dyan eh. Bibili mantika, hinihiwa, no? Oo. Kasi tulog. Tulog kasi malamig. Oo. Di ba? Totoo. Hinihiwa yung mantika, naka-cube ganun. Cute. Opo. Anyways, anong ginagawa ni Awa sa buhay? Student pa lang. Okay. Sa edad Oh my mong gosh, kinakabahan ako. 25, siguro ang course mo, Yes. technical course, ano? Ang course ko pa is accountancy. Accountancy. Nag-double major po ako, accountancy and management accountancy. Sabay mo kinukuha yon? Opo. Anong Kaya trip? tumagal. Anong trip mo? Paano yun? Paano yun? Dalawa utak mo, ganon? Although, pareho lang kasi siya ng subject. Isang subject lang po yung kakaiba. I mean, iba. Yung difference nila. So, kumbaga yung effort mo parang same lang. Opo. Lapit din nun, ha? Ang galing. Bakit mo gusto mag-double major? Gusto mo lang malaman. Kasi mathematics, yung iba nga iniiwasan yan eh. Sayang kasi, like parang pwede mo naman i-take yung management accountancy while taking accountancy. Kasi nga po, isang subject lang yung difference nila. Kumbaga, mag-a-add ka ng isang subject para maging accountant ka. Ayun lang, may board exam yung accountancy po. Sabi ni Nightingale, sinampal na naman tayo ng kabubuhan. Actually, nadamay ako dun, ha? Nababad trip ako, nadamay ako dun, ha? Hindi, alam mo, I admire people who like to study. Kasi maraming tamad mag-aral. Aminin natin, may maraming kabataan ngayon, di ba? Na pag walang pasok kasi may bagyo, traffic, tuwan-tuwa, di ba? Nung panahon ko, pag walang pasok, nababad trip ako. Kasi yun ang pagkakataon ko makalabas ng bahay. May baon pa. Wala. Malihirap kami nun. Hindi, kumbaga, parang yun, that's my time to go out of the house. Nung panahon ko. Diba? Ngayon kasi, ang mga bata, kompleto na, may internet sa bahay, di ba? Opo. Hindi na ano. Ikaw daw pala si Linda Walker, di ba? Ilang points na ba naipon mo, te, ha? Wala naman. Malayo. Linda Walker. Hindi ko kilala yan, pero nakikita ko lagi yan sa ano. Diba? Drama ata yun. Yung ano, drama box, no? Yes. Nakaka-hook yung mga yan eh. True. Anyways, may jowa ba si Awa? Arte ko kasi, Awa ka na. Anong pangalan mo ulit? Ara. Nagbabago na po siya. Mga kaibigan, nag-i-improve na po siya. Ara na Ara. Ano mapaglilingkod ko kay Ara? May jowa ba si Ara? Yes. Actually, I just want to share my experience. Magulo. Medyo magulo. Unahan ko na kayo. Magulo siya. Mahirap akong guluhin. Huwag ka mag-alala.
ganito kasi yan. I have a long-term ex-boyfriend. Okay, wait lang. Yun ang magulo. Long-term Mhm. ex-boyfriend. Ano yung Yeah. ano dun yung long-term, yung mag-ex kayo o nung kayo? Nung kami. You had a long-term boyfriend. Yeah. Okay. I had a long-term boyfriend. Okay. Kailan kayo Almost naghiwalay? 2023. Ang tagal nyo naghiwalay. Siya pa rin hindi ka naka-move on? Wait lang. Sorry. Wait lang. Sorry. Kasi ano, Ayaw kasi mag-chill no? Ayaw mag-chill. Tapos, ano kami, almost, I mean, 8 years kami. ang tagal Ang mo. anniversary namin is August. Mm. Then, nag-break kami ng December. Actually, November pa lang. Shaky na. Wait lang. December. Wait lang. Ang anniversary nyo ay, August. August. Tapos, Yeah. Shaky ng November. shaky? Yeah, Okay. Like, shaky kami ng November. Mm. December 1st, yun yung, kumbaga, totally wala na. Okay. Nag-break na. Bakit kayo shaky? Tapos, kasi tumira siya sa amin ng 6 months. Nag-live-in kayo? Ay, hindi po. Hindi po siya live-in. Ano siya, tumira siya sa amin ng 6 months kasi nagtatrabaho siya dun sa parisan namin. Kumbaga, naging tauhan siya. Okay. So, Naging tauhan siya ng kuya ko. Hindi kayo magkasama sa bahay? Magkasama po kami sa isang bahay pero magkahiwalay kami ng kwarto. Okay. Ayan. Tapos, that time, syempre ako, mas mahalaga kasi yung mas mahalaga kasi yung sasabihin ng parents. Parang kahit na tauhan siya, boyfriend ko pa rin siya, respeto sa parents. Kasi umuwi siya, nakainom. Kesyo, yung kuya ko daw yung yung nag-aaya. Ganun. Totoo ba yun? Kasi Kaya mahirap nga nang tumanggi sa amo. Hindi ko alam kung totoo, pero somewhat. Ayun. Tapos, yun parang dun kami nag-start na parang, naging shaky kami. On-off. Okay. Kaya umuwi siya before kami mag-anniversary. Tapos, September, nagkita kami sa birthday ng pamangkin ko. Wait lang, nung umuwi siya ng August, di ba umuwi siya ng August, di ba? Hindi pa kayo hiwalay nun? Hindi pa. Shaky lang? Shaky lang. Okay, so, umuwi siya. Saan ba siya umuwi? Anong lugar? Sa Candelaria, Quezon. Ay, south-north kayo? Yes. Taga Baguio talaga siya before. Pero kasi nag-pandemic, kaya umuwi sila ng family niya sa Quezon para mag-business. Okay. Ayun. Tapos September, nag-away lang kami. Yun lang yung meet namin. Isang araw lang yun. Nag-away kami. Pero nung the entire time na nasa Quezon siya, hindi kayo nag-text, PPM, ganun? Nag-uusap kami. Pero lagi kami nag-aaway. Maliit na bagay, away, ganun. Tapos, hanggang sa December 1st, yun na yung totally wala na kami. Yun na yung napuno na ako. Ano kinagalit mo? Ang nag-trigger sa akin is yung part na, kasi may parade nun dito Lantern parade. Ano yun? Panagbanga? Ay, hindi po. Lantern parade yun ng school. Okay. Ang hilig yung magparade sa Baguio, tapos ang hirap ng daan, akyat baba, no? Diba? Parang ang hirap, no? Tapos, Tapos, yun. Although nagpaalam ako sa parents, nagpaalam ako sa mga ate ko, sa mga kuya ko, ganun. Pumayag naman sila. Tapos siya, galit na galit siya kasi lumabas ako nun. Required kami nun na manood ng parade sa school. Tapos nagalit siya.
magagalit din siya kung sino Hindi, yung wag mga kasama wag ko. mong wag mong i-equate na nagpaalam ka sa kuya mo. Ibang paalam niya sa kuya, iba yung sa jowa kasi. Okay, So hindi kasama 'yon, oo. Okay. okay. Tapos yun, galit siya hanggang sa na-trigger ko, Baka ano naghiwalay wait lang, kami. ano kinagagalit niya do'n? Galit siya kasi gabi na, nasa labas pa ako. Teka lang Eh, muna, bakit anong oras ba yung parade? 6:00 ng gabi. Kasi lantern siya. Sabagay mukha naman si Raulo pa nag-parade ka 11 AM, 'di ba? Ano makikita mo do'n, 'di ba? Lantern kasi siya. Kaya Sabagay, gabi. tama ka naman. So ano oras ka ba nakauwi? Mga ano natin, ganun. Kasi meron pa yun na competition ng per school. Tsaka kung ano ba, kung nanood ka lang naman, ano, wala nang masama siguro doon, ano? Yan, nung nanood naman ako, kasama ko yung family, tapos friends. Tapos, naghiwalay lang. Umikot pa kasi sa night market, sa Oo, 'di ba sa ano, Burnham, sa ganun. Burnham ba 'yan? Yeah, Kung, opo. alam mo, mapapabili ka diyan ng jacket. Ang daming jacket diyan sa Burnham. Hindi ko naiintindihan Sa night bakit, market. 'di ba bakit yung mga taga Maynila pupunta ng Burnham para bumili ng jacket? Di mo na magamit dito. Ang init dito eh, sa Baguio yan. Tapos, Totoo. Tapos yun yung nakapagpa-trigger sa akin. Naghiwalay kami, first time yun. Hindi teka yung lang, anong first time, kinagagalit niya doon? Anong part doon? Dahil ginabi ka? yeah, ginabi ako. Dahil Bakit daw hindi ka nasa nagpaalam labas sa pa? kanya siguro. Nagsabi ako, pero galit siya. Tapos ayoko kasi yung kaharap ko yung friends, tapos naka-video call sa kanya the whole time. Ano, toxic naman nun? Ayoko ng ganun. Kaya Mm-mm. parang nainis ako, nakipag-break ako. And first time niyang Napuno ka, pumayag. parang ganon. Yeah, opo. Alam mo dapat pinatawag mo First sa time kanya niyang ang pumayag. petty niya. Ang tawag ka sa petty night, ang petty mo eh, no? O tapos, Kaya yun. Mm. Kaya yun, na-break kami. First time niyang pumayag. Mm. And syempre, after 3 days, tsaka siya bumabalik. First, parang na 8 years na yun, first time niyang pumayag na mag-break kami. So, basta ganun, parang nakakagulat. Sige, panindigan mo parang ganun. Tapos, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Hanggang sa last week kasi ng November ng 2023, that same year, may nakilala akong guy. Anong buwan? Actually, Anong buwan? November 20. Di ba September kayo nag-break? December 1st kami totally nag-break. So bago pa kayo nag-break, may nakilala ka na? Oo. Pero yun, kwan kasi siya. Kumbaga, amo ko siya. May binantayan kasi akong pwesto. Tapos, first time ko mag-work nun. Ayun, nagkasakit ako agad. Tapos yung amo ko na yun, concern. Ewan ko kung concern lang talaga siya or what. Gusto Pero ka niya. concern Pwedeng siya. ganun eh. Pwedeng gusto ka niya eh. Oo, pwedeng ganun. Concern siya. Tapos chinat niya ako. Tapos yun na, doon na nag-start. Pero yung chat na yun, parang kamusta pakiramdam mo? Bakit di mo sinabi na may Pero sakit ka? may impact sa'yo yun para maalala mo at maging, di ba? I mean, for it to matter to you, it must have meant something to you. Yeah, ako. Tapos yun, nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy yung breakup namin. Nagtuloy-tuloy din yung catch-up ko. Magtutuloy-tuloy talaga yun kasi may backup plan ka eh. Totoo. Di ba? Oo. Naku. Naku talaga. Tapos, December, yung ex ko kasi na yun, tuwing Christmas at New Year, umaakyat siya ng Baguio para mag-celebrate with my family. Okay. Tapos, nung year na yun, hindi siya umakyat. Break naman na kayo eh. Ba't siya aakyat? Close niya kasi yung kuya ko. Sobrang close nila. Wait. Hindi yun ang point ko. Ang point ko is that, why would it matter to you? Ba't kanya pupuntahan? I-break na kayo. Di ba hindi ka nakipagbalikan? And during that time, you were texting another guy na. Pero hindi niya alam. Well, that makes you manipulative.
Tapos nakikipagbalikan siya nung New Year. Hmm. Pero Wait lang, hindi yung na. kachat mo, anong score ninyo? Nagkikita ba kayo? Ganon. Nung nagkita na kami nung after Christmas, yun lang. Anong ginagawa niyo? Hinawakan niya yung lantern mo? Ano ganda ng lantern mo? Ganon? Paano? Hindi. Grabe. Hoy! Hindi, wala. Lantern na pinag-uusapan na. Anong ginawa niyo? Niyaya niya lang ako kumain sa labas. Saan? Sa Cafe Yun by lang. the Ruins? Saan? Kaya kumain. Hindi. Hmm. Niyaya niya lang ako mag-lunch out. Ha? Tapos, niyaya niya lang ako mag-lunch out. Pero may relasyon ba kayo? Ganon? Wala. As in, wala. Wala. So, wait. Let's try to, landian yan. Well, di ba? Oo, landian. Hindi ko naman i-deny. Landian talaga yun. Talaga, landian? Hindi naman, wala naman yung Pero, Well, walang masama kasi. typical Gen Z na Wait, ganito landian. Wait lang. Let me cut you there. The only kasalanan you have here is nag-overlap sila. Totoo. And you remained in contact with your ex. Tama, mali? Wala ng contact. Well, inaasahan mo nga siya pumunta ng Christmas and New Year eh. So yun lang naman. Other than that, kung nag-break kayo ng Monday, Tuesday, gusto mag-boyfriend ng iba, makipag-chat, that's your right eh. Diba? So get ka sa part na yan. Medyo nag-overlap lang. Yeah. Okay. O tapos, Tapos, nakikipagbalikan siya ng New Year. Together with his parents. Kinasabot niya yung magulang niya para Yung parents na niya yung nakikipag-usap sa akin na magbalikan kami. Tapos hindi ako pumayag. Continue siya nagme-message sa akin. Tapos, ayun, parang siya, parang once a week, ganun. Twice in 3 weeks, ganun. Ganun na lang siya mag-message, madalang na lang. Okay. Pag naalala niya lang ako. Okay. Tapos, etong si Pero nung Bago. time na yan, okay, go ahead. Tanong ko. Sige, Etong si Bago, kachat ko na siya. Anong score niyo na? Actually, Nag-kiss wala na ba akong- kayo? Ganon. Wala, as in wala. But Hindi kami kumbaga, nag-holding hands. you Wala. kinda like the guy kasi you went out with the guy. Actually, hindi ko siya gusto eh. Pero pumayag ako na lumabas. Kasi makulit siya. Kumbaga, Hindi ko siya gusto. just to feel the vibe, no? Baka meron naman, parang ganon. Parang for friend lang kasi that time, yung first na out namin ha. Saan ba kayo nagpunta? Tapos, Sa Bencab kumain lang. Museum? Ganon? Hindi, nagsamgyup lang. Okay. Ikaw naman. Kasi lunch nga eh. Tapos, parang siya kasi nagbayad nun. Siya nagbayad nun. Lahat. Hindi ako kumain nun. Ba't ka magbayad ko siya kumain? Parang weird yun eh. Ikaw nagbayad siya kumain. No? Tapos, Pero nakakahiya. Kaya, inaya ko siya mag-coffee. Inaya ko na lang siya mag-coffee. Pa-thank you lang dun sa libre niya. Yun lang. Ano no? And wala, pa-thank you lang. Okay. Tapos, ayun, continue yung namin, usapan. Okay. Hanggang sa, paano ba? Like parang na-fall. Kasi binakuran na niya ako eh. Nako. So na-fall ka pa rin? Binakuran na niya ako na binigay niya sa akin yung tag niya. Anong tag? Yung sa military, yung tag nila, yung may pangalan. So PMA year to? Oo. Kasi yan naman yung kampo dyan eh. Hindi naman. Siya Navy. Ha? Ano yan? Sa Navy. Navy. So, yung dog tag tawag doon, di ba? Oo, dog tag. Okay. Tapos hindi ko siya ina-accept. Pero pinilit niya. Sabi ko, bahala ka. Sabi ko. Kasi sabi niya, kahit it takes years daw siya na maghintay. Sabi, bahala ka. Pero wala pa akong feeling sa kanya nun. Tapos, ayun, nag-continue yung usapan namin
hanggang February. And then, ayun, Mm. nakakahiya. Ayun, nag-continue yung usapan namin. Tapos, nag-kiss kami. Sa akin Nag-kiss nag-kiss. kami. Sa akin nag-kiss. Asan kayo na? Sige, char. Asan kayo na sa Mines View kayo, no? Hindi. Alam mo na, pag taga Maynila, yan lang alam namin lugar, di ba? Burnham, Mines View. Kasi yan ang pinupuntahan namin, di ba? Sa akin, Right part. Right Park, di ba? Hindi. Sa may Bulantes, katapat ng Right Park. Oh. Tapos yun, nag-kiss kami. Anong ginagawa niyo? Ba't kayo nag-kiss? Asan kayo? Umiyak kasi ako noon. Nang pusa, kung kailan ka umiyak ka na. Ba't ka umiyak nun? Accidentally lang kasi yun. Kasi, parang, bakit nakalimutan ko, bakit ako umiiyak nun eh. Hindi pa pwedeng makalimutan mo yan. Huwag mo akong charitin. Alam mo yan. Yun ata yun. Yun ata yung time na umiiyak ako kasi nakaupo ko sa harapan ng jeep. Tapos yung driver, sinisiko niya yung kamay niya sa dibdib ko. Parang namulest, tsaka. Oo. Kaya umiiyak ako nun. So, Tapos nagalit siya. papunta ka sa kanya nun? Minute ko siya nun. Galing ako ng school. Loko-loko yung driver na yun, ha? Tapos yun, umiiyak ako. Siyempre, sobrang lapit niya. Pag harap kong ganun, bigla kami nag-smack. Kaya yun. Wait lang, magkasama kayo sa jeep? Hindi. Pagbaba ko, Okay. nagkakwento na ako, umiiyak na ako sa kanya eh. Siyempre parang feeling ko hindi ko napaglaban yung sarili ko. So, ganun yung dating na habang, grabe, yung driver, naramdaman ko yung siko niya sa ilbubus ko. Tapos sabi niya, wag ka nang umiyak. Ginanon ka niya bigla. Ganon yung nangyari o okay ako? Hindi ko alam. Ano Ano ba? Ganon ba yung nangyari o okay? Sabi mo ko okay ako. Parang similar ganun. Ganon. Similar. Ganon yung nangyari. Di ba? Ganon umiyak. Ganon. Grabe yun ha. Tapos, ayun, hanggang sa first kiss yun. smack lang yun. Smack lang. Kasi, Once lang. kasi di ba yung smack dampi lang ang smack ay dampi ng saradong nguso. Yun ang smack eh. Yeah. Ang kiss, yung nguso niyo bukas. So ano kayo? Smack lang yun. Smack lang. Okay. Siyempre isang beses lang yun. Kasi accident nga. Tapos, pero hindi ayun. mo ba't mo kayo naligaan? Ganon. Walang ganon. Ako nga doon yung humalik, sabi niya. Okay. Tapos, ayun. Hanggang sa we decided na kami na lang. Dahil sa kiss na yon. The closer I get to touching you. Pero, The closer I get to smacking you. Ano? Galing. Naipasok ko pa talaga. Okay, tapos. Pag-concert ka pa. Ayun. Pero si X, continue pa rin yung ano niya. Bakit di mo binablock? I mean, why wouldn't you block your ex? Nakipag-commit ka na sa ibang lalaki. Bakit? Ang hirap niya kasi bitawan. So, player ka? Hindi. Player hindi ka? naman ako player. Player ka. Pag lalaki gumawa niya, player kami. Kayo, hindi player? Player ka. Di ba? Hindi ba pwedeng hindi ka player pag ginawa? Player ka. Yun. So, alam nung bago na kausap mo yung ex? No. Hindi. Hindi rin alam nung ex na may bago ka. Tama? Pero nakikita na niya sa TikTok kasi pinopost ko. Tapos si bago, anong tawag ito? Ini-inform ko siya na nakikipagbalikan sa akin si ex. Okay. Ganun. Tapos March 2024. Okay. Hanggang sa continue yung Tapos, fast forward, July, June pala, June.
pumunta ako ng Laguna kasi andun yung ate ko. Nako, ito na. Eh, Malapit ang from Laguna sa... Candelaria Oo, 2 hours lang yan. to Laguna, malapit lang. 2 hours. So, pinuntahan niya ako dun. Ay, nako. Nag-usap kami. Nag-kiss din kayo. Hindi, Uy? wala. Wala, promise. Nag-usap kami. Saan kayo Siyempre, nag-usap? niyakap niya ako. Sa Kaliraya. Kaliraya Sa Lake? may, oo, sa may Laguna. Santa Cruz. Ay, Santa Cruz pa. Basta lagpas na. ng Anong Santa oras Cruz. kayo nag-usap? Ay, umaga yun. Mga magtatanghali na. Hindi kami pwede lumabas ng gabi Bakit? ng Camila. Siyempre, stricto yung ate ko. Tapos, ayun, nag-usap kami. Sabi ko, wala na talaga. Sabi niya, siyempre, mahal niya pa ako. Ako lang, ganito, ganyan. Hindi ko, ewan ko, siyempre yung love, meron pa. Hindi ako maging hypocrite. Mahal ko pa siya that Ha? time. Sa Baguio, ang tawag nyo dyan ay hypocrite? Kami, hypocrite lang dito yan. Baka iba. Kasi baka mataas kayo dyan, hypocrite. sa amin, lowpocrite. Hypocrite. Sa amin, mababa kami kaya lowpocrite kami. Okay. Sorry mga kaibigan, ang corny, mag-unfollow na kayo sa akin. Parang awa nyo na, tigilan nyo na to. Wag na, please, ha? Okay, kasi nga Baguio yon, hypocrite. Nag-iba na yung usapan, mga kaibigan, ha? Ang gugulo nyo, ha? Huwag nyo sabihin sa akin ako nakapansin nun, ha? Tigil-tigilan nyo, pinaplastic nyo na naman ako kayo mga sa comment section, ha? Sige, o tapos. Sorry na. Okay. Hindi ka magiging hypocrite, mahal mo pa rin. Ha? Hello, Ara! Nawala siya. Ara! Hello? Ano ba? Wag ka mawawala! Sabihin mo sa akin, Lord! Sorry. Hello? Hello, narinig mo ako? Yes. Patunayan mo, mahal mo ako, Lord! Ito yun. Ayan, sorry. Nagkita kami. Oh. Ayun yung nagkita kami, nag-usap kami. Hmm. Na wala na talaga. Pero nagsabi ka ba sa kanya na may kinikita ka na? Hindi. Hindi ko sinabi. Bakit? Kasi ayoko siyang, nasasaktan na nga siya eh. Dadagdagan ko pa. Okay. Tapos, nagpaalam din siya sa akin. Sabi niya sa akin, tuwing nakikipagbalikan siya at nagsusumbatan kami. Paalam na siya sa akin. Sabi niya, huwag ka mag-alala, last na to. Hindi na kita guguluhin. Sabi niya. Okay. Pero, meron kasi akong hiling sa kanya nun. Ano? Sabi ko sa kanya, pwede bang mag-stay ka pa dito ng isang araw? Sabi ko. Nako! Tapos, Para kang yung nag-trending, di ba yung one last hug? Ito naman yun. Sorry. Okay. Tapos, Tapos, bakit mo siya hindi pinapay-stay? pumayag. Anong purpose mo nun? Bakit mo siya pinapay-stay? Kapag nag-stay siya nun, iiwan ko yung bago. Papalik ako sa kanya. Medyo ang unfair na mga pinagagawa mo sa buhay, ha? Ikaw may kahayupan kang taglay, ha? Sorry na. Tapos, kasi hindi siya nag-stay. ano na? Kasi may work daw siya. Hindi siya nag-stay. Tapos, June yun. Umuwi na ako ng Baguio kasi may pasok na. Tapos August. Nagkita kami ng long time friend ko. Na friend niya din. Okay. Tapos kinuwento ko lahat. Okay. Tapos nag-advise siya sa akin. Sabi niya, alam mo, hindi mo naman talaga mahal yung bago. Namimiss mo lang yung presence ng ex mo.
Oh. Kaya kami bago. Kung ako sa'yo, dun ka sa kung ano talagang nararamdaman mo. Sabi niya, Mm. that was August 19. Mm. Tapos, hanggang sa, oo nga, sabi ko, parang, sige, sabi niya, tawagan mo na, sabi niya. Sabi ko, hindi ko siya pwedeng tawagan. Kasi pag tinawagan ko si ex, ma-alarma siya. Like, parang, magugulat siya, bakit ako nasa inuman. Ganun. Tapos, sabi ko, mamaya na lang pag uwi ko. Tapos hello? Sige lang, nakikinig kami lahat sa'yo. Game, oh. Okay. Tapos, sabi ko, mamaya na lang pag uwi ko. Tapos nakauwi ako ng bandang 9. Di ba kapag tipsy ka, paghiga mo dapat tulog ka na. Ewan ko sa inyo, hindi ko alam. Ganun kasi ako. Tapos, around, pero bago yun, parang 3 days before yun, chinachat ko siya, kinukulit ko siya kung nasan siya, kung kamusta siya, ganun. Pero hindi na siya nagre-reply. Tapos, nung August 19 na yun, nakatanggap ako ng tawag galing sa papa niya. Nawala na siya. What? What happened? Siyempre, nag-hysterical ako kasi gulat ako. Na-discrasher siya sa motor. Oh no. Habang pauwi. Galing sa work? Galing sa work. Pero, ito pala, nung morning pala ng August 19 na yun, kasi di ba tinatawagan ko siya ng August 16, 17, 18, tapos hindi siya nagre-respond. August 19 ng morning, tumawag pa siya. Pero nagmamadali ako nun. First time na tumawag siya sa video call na hindi siya nagsasalita. As in, sabi ko, ba't hindi nagsasalita? Nandito kasi ako, magre-remit ako, sabi niya. Tapos, sabi niya, biyahin na ako. Yun yung last na chat niya sa akin. Oh my God. What a plot twist. Tapos, kinagabihan, tumawag yung papa niya. Wala na siya. Nasa morgue na siya. Oh my God. Yun. Anong date yun? August 19, 2024. Tapos, syempre, August, ako naiyak. August 19. 19. That was 2025. 2024. Okay. Tapos, ayun, syempre, buong gabi akong gising. Di na ako natulog, di na ako pumasok. Yung week na yun, hindi ko na pinasukan lahat ng subjects ko. Bumaba na ako ng di ba, ano ba yung August 19? Bumaba na ako ng Candelaria sa kanya para puntahan siya. Pero yung gabi na yun, chinat ko si Bago. Sabi ko sa kanya, wala na si ex. Tapos akala ko, i-comfort niya ako, syempre. Pero no, gulat siya. Bakit ganun yung reaction ko? Gulat siya, bakit ganun yung reaction ko? Tapos, parang, nung una, puro sumbat, galit, ganyan. Tapos sabi ko, hanggang sa nagbitaw ako ng salita sa kanya na bumalik lahat ng pagmamahal ko dun sa ex ko. Ganon yung reaction niya kasi hindi niya alam that you maintain the two of them at the same time. Yun yun. I mean, he could have been wrong. He could be wrong for how he said things.
Kasi death yun eh. Pero galit siya kasi hindi siya aware. Then in that same space and time that you were together, you're going out with him, you're talking to him, you're still in contact with your ex. Tama. Tapos yun, pero bago ako bumaba ng Quezon, kasi inayos ko pa muna dito eh. Like parang inayos ko muna yung sa school ko. Nagpaalam sa lahat ng prof. Tapos nakipag-meet siya. Nakipagkita siya. Sabi niya, hayaan niya muna ako. Hayaan niya muna ako. Hintayin niya ako hanggang sa mag-heal ako. Ganun. Tapos bumaba na ako ng Quezon. Kinakamusta niya ako. Yung bago to, kinakamusta niya ako. Di ko siya nire-reply yan. Andun lang ako sa burol ng ex ko. Tapos lahat kasi, ito pa kasi, hindi pa kasi aware yung family ko at sa side niya na hiwalay na talaga kami. Kaya syempre ang alam ng lahat, kami pa. Tapos, ayun, last night na. Last night na, may umiiyak na babae sa last night niya. Hello? Hello, yes. May umiiyak na babae sa last night niya. Although madami namang umiiyak na babae nun, pero kakaiyak ng babae. Naka-mask pa, naka-sombrero pa. As in, tagong-tago yung mukha. Tapos, niyakap niya pa yung mama nung ex ko. Tapos, syempre nagtataka ako, sino yun? Pati sa burol. Iyak siya ng iyak. Sabi niya dun sa ate ko, kasi kinausap siya ng ate ko. Sabi niya, matalik lang daw na kaibigan ng ex ko yun. Best friend lang daw, ganun. Hanggang sa, syempre, sa side ko parang feeling pa victim. Ayun. Tapos, nasasaktan ako. Kasi wala na siya. Hindi ko matanggap na sa akin lahat. Hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako pumapasok. Lagi ako umiinom. Lahat. Sinusundo ako ng bago sa inuman. Ganun. Tapos, hanggang sasabi niya sa akin na hintayin niya ako hanggang sa mag-heal ako. Ito yung bago. Tapos, ayun, diba? August yun. August, September, October, November. Pesta ng patay. Yun lang yung time ko para dumalaw. Pumunta ako doon. Doon ako nag-spend ng ng pesta ng patay. Tapos, yun yung time na tinanong ko yung mama niya kung sino yung umiiyak sa burol. Yung type na yun. Wala daw. Di daw niya kilala. Pero niyakap niya. Friend lang daw. Ganun. Tapos, ito pa pinagtatakahan ko. Kasi hinahanap sa akin yung bank account, GCash, ng ex ko. So, hindi ko alam. Hindi ko alam yung password. Siyempre, matagal na kami hiwalay. So, hindi ko alam kung ano na yung password niya. Tapos, when it comes sa Facebook, alam yung madaling-madali sila. Ganun. Madaling-madali saan? Madaling-madali silang i-open yung Facebook niya. Kasi nga yung pera, kasi nga naniniwala sila na nung na-aksidente siya, nawala lahat ng pera na hawak niya. Okay. DNC rider kasi siya. Hindi pala Flash. Okay. Sorry, pwede bang sabihin? Tapos yun, rider kasi siya. Tapos yun, pati yung pera niya, kakasahod lang. Pati yung sa bangko, wala. So, sa akin hinahanap lahat. Pati yung Facebook niya. Sa akin din, pinapa-open. Hindi ko talaga alam. Tapos nag-try ako hindi ko talaga ma-open. Tapos, nagulat ako kasi
alam mo gumawa talaga sila ng paraan, nagbayad talaga sila para lang gumawa ng yung same SIM card dun sa naka-register sa Facebook para mabuksan yung Facebook. Mhm. Tapos, syempre ako, nasa ano pa ako nun eh, nag-grief ako nun eh. Like parang wala na akong paalam sa bago nun. Sa kanya lang nakafocus. So, iyak lang ako ng iyak, ganun. Tapos nung na-open ko yung, tinatry ko kasi open yung Facebook. Tapos one time na-open ko yung Facebook. Deleted na lahat. Ng alin? Lahat ng convo na meron siya. Na-reset. Deleted na. Okay. And your point is? Deleted. Gusto ko makita kung sino yung mga nakachat niya. Ganun. Di ba ang feeling ko? Tapos yun. Deleted na lahat. Tapos, nung binigay sa akin yung Facebook, kasi ganito, ang sabi ng mama niya, syempre first Christmas at New Year, wala siya. So, humiling sa akin yung parents, only child lang kasi siya. Sa mama at papa niya, pero yung papa niya may first na family. Tapos, humiling sa akin na sana daw doon ako mag-Christmas at New Year. Syempre ako parang nagdadalawang isip hanggang sa pumayag na ako. Tapos nung pumayag ako, sabi nila mag-Christmas at New Year daw kami sa sementeryo. Doon daw namin si-celebrate. Tapos, actually, to be honest, nahirapan ako ng sobra nung nandun ako sa side niya, nung nandun ako sa kanila. Kasi, 4:00 pa lang, gising na. Yung sa palengke na, magbabantay ng pwesto, gano'n. Tapos, bawal ka matulog sa pwesto kasi malas yun, bawal matulogin yung inda mo. Tapos, ayun, every hapon, punta kami sa... Lakas ng pahina ka ng pahina. Mukha na tayong spirit of the glass dito. Every hapon, pupunta kami sa sementeryo. Daming sementeryo. Doon. Basta, sa iba yung feeling, ang bigat-bigat, ganun. Tapos nung edi, Christmas yun. Tapos, hindi kami natuloy na mag-celebrate sa sementeryo. Kasi, sobrang lakas ng ulan. Parang may bagyo. Okay. Ganun. Tapos, pumunta kami ng Lucena. Kasi pupunta kami ng... May isa pang lugar dun eh. Yung sa side ng mama niya. Bibisita daw sa family ng mama niya. Tapos, hindi kami magkatabi sa bus. Tapos magkatabi kami sa van. Nung katabi ko yung mama niya sa van, nasa side glance ko na may kachat siya. Tapos black din yung profile. Tapos todo iwas yung mama niya. Todo iwas. So, alam mo, yung instinct ko, yung feeling ko, sabi ko, papatapusin ko lang yung Christmas, uuwi na ako ng Baguio. Pero hindi. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi ng Baguio hanggat di ko nalalaman kung sino yung kachat niya na black yung profile. Ganon. Tapos, ginabi na kami. Pabalik na kami ng Candelaria. Okay. May kachat pa din siya. Yung black pa din yung profile. Tapos, hanggang sa 26 na. Yung 26 na yun. Ewan ko nagbabantay kami ng pwesto. Tapos, walang bumibili nun. Tapos, napag-usapan namin about sa bangko. Online banking. Sabi ko sa mama niya, ay tita, try niyo pong
i-install yung app na ganito para ma-monitor niyo kung yung pera niyo, ganito, ganyan. Sabi ko. Tapos binigay niya sa akin yung phone niya. Saktong pagbigay niya ng phone niya sa akin, may bumili. First customer yun. So, kinalkal mo yung Tapos, phone. oo. Actually, nakabukas yung messenger. Tapos na-curious lang ako No. kung sino nga yung kung sino nga yung Curious. kung sino yung black yung profile. Tapos nalaman ko na yun yung babaeng umiiyak sa burol niya. Mhm. Tapos, ang nabasa ko pa sa chat nilang dalawa, sabi ng mama niya, huwag ka munang pupunta dito kasi andito si Ira, si Ara dito siya Nasabi mo yung Ira, ha? Ako mo, nakikinig lang kami, ha? Ano yan? Basta ikaw si Awa, okay? I-blip mo yun. Ba't Huwag ka i-blip? pupunta dito. Okay, Ara. Charot lang. Sige. Huwag ka pupunta dito kasi dito magsa-celebrate si Ara ng Christmas. Tapos sabi nung babae, tita kahit saglit lang po. Please, sabi niya. Tapos sabi ni tita, sabi niya, sige, basta bilisan mo lang ha, baka madatnan ka namin dun. Sabi niya. So parang ako, na-feeling betrayed. Feeling ko na-betray ako. Lahat sila sa Quezon, alam na may pangalawan na siya. Kailan Pero, daw naging sila according to your research? I'm sure inalam mo yan. hindi sinabi ng babae. Okay. Hindi nakipag-usap sa akin yung babae. Ang nakipag-usap yung ate niya. Okay. Tapos, syempre ako feeling ko betray ako noon. Yung basta na-manipula ako. Kasi alam mo, sinasabi sa akin lagi ng parents niya, ay huwag ka muna maging masaya. Tsaka ka na maging masaya kapag 1 year na. Kapag naka 1 year na si ano. Sabi niya. Yun. Tapos, ang laging sinasabi sa akin, ganun laging sinasabi sa akin na bawal maging masaya. Tapos, nung time na yun, binalik ko yung phone. Sakto din na nabasa ko yun. Kakatapos ko basahin. Tapos na din yung transaction niya dun sa customer. So, binalik ko yung phone. Nag-CR ako. Tumiyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Tinawagan ko yung ate ko. Nung sinabi ko sa ate ko, pinabalik na niya ako ng Laguna. That time, nung sa Laguna wala kasing tao doon. Okay. Nasa Pangasinan silang lahat. Nagulat yung mama niya kasi bigla akong umalis. Hindi naman, nagpaalam ako. Sabi ko, kailangan ko na po bumiyahe. Ganun. Nagulat yung mama niya. Ano daw pa problema? Ganun. Tapos yung ate ko lang yung nag-push sa akin na sabihin kung ano talaga yung nakita ko, kung ano talaga yung nabasa ko. Tapos nagulat yung mama niya kasi nalaman ko na. Tsaka inamin ng mama niya sa akin lahat. Okay. Tapos, ayun na. Ang ending nun, umalis ako ng Quezon. Punta ako ng Laguna. Alam mo, awang-awa ako sa sarili ko nun kasi Wag! nakamaleta ako. Huwag kang awang-awa sa sarili mo kasi noong time na yon may jowa ka din naman. Nagkataon lang, you played it very well that nobody knew para mapahamak ka. Tapos, hindi naawa lang naman ako kasi imagine mo yung Hindi kami naawa sa'yo. No. Quezon to Laguna na nakamaleta, naka-jeep ka lang. No, okay lang yon. Okay lang yon. Hindi kami naawa sa'yo. Kasi ginusto mo yan. At totoo niya, nagpanggap ka na nagluluksa ka pero hindi mo sinasabi na may kinikita ka ng ibang lalaki the time that your ex died. You assume the role as being the only girl sa buhay niya na nakaburol siya pero ang totoo niya may jowa ka ng iba. Pero kinat off ko yung sa Doesn't matter dahil bago. kinat off mo lang dahil namatay siya. Di ba? Oo. Pero nagluluksa. Yung feelings ko naman ng pagluluksa nun, totoo. I know, I believe you.
But doesn't change the fact that you played people. Mm. Okay. Tapos, Ayun, nung gabi na yun, sa Laguna na ako nagstay. Mag-isa ko. Doon ko nakausap yung ate. Sabi nung ate, nung girl, ano daw, matagal na daw na nililigawan nung ex ko yung babae. Sabi niya na sinasabi na gusto niyang makasama habang buhay. Yung typical na ligaw na kung ano na mga sinasabi, ganun. While yung napagdugtong-dugtong ko kasi siya na habang kausap niya yung girl, nakikipagbalikan siya sa akin. So parang quits lang. Yeah, I know. Sa Tapos part na yan, yun. tama ka naman dyan. Tapos yun. Pero masakit, oo. Sa kagagahan ko. Masakit. Kasi nga, anong tawag dito, may ganong eksena. So, hindi kami naging okay nung parents. Hindi kami naging okay. Parang recently lang kami naging okay. Tapos yung sa bago, yun yung past ko. Yung sa bago, nag-continue kami. Okay. Nag-continue kami, naging kami, ganun. Kami na nun. Nag-continue kami. Tapos, naramdaman ko lang yung, parang, siya kasi tumulong sa akin. Tumulong sa akin na bumalik sa dati. Kasi as in, rebelde, malala, nangyari. Hindi na ako nakakapagdasal eh. To the point na nakakaramdam na ako ng lagi na akong binabangungot, ganun. Basta kakaiba. Siguro natauhan lang ako nung may bumubulong na sa akin. Bumubulong? Oo, may bumubulong, totoo yun. Dati hindi ako naniniwala dun. Pero ngayon, may bumubulong na sa akin na basta kakaibang boses, ganun. Doon ako natauhan. Kasi lagi ako nagsisimba. Diba sabi nila, kapag vulnerable ka, doon ka lalapitan ng demon. Okay. Kaya yun. Tapos, siya kasi religious person siya. So, tinulungan niya ako and all na mag-move on, maging maayos. Ganon. Pure naman yung intention niya. Tapos, hanggang sa, umalis din siya kasi nga nag-training siya. Yung training niya ng 6 months, more than 7 months pala. Doon ko na-feel lahat na, imagine kasi after 9 years, tsaka lang ako magiging single, wala kang ka-chat, wala kang kausap, wala as in lahat. Walang nag-good morning, walang nag-good night and all. Tapos, naantay ko naman siya, in fairness. Naantay ko naman siya. Going well, okay naman. Hanggang sa napakilala ko na din siya nung New Year lang. Ngayon ko lang siya napakilala. Tapos, January, ito kasing si Bago. Before din kasi nakikipagbalikan yung ex niya. Nakikipagbalikan din kasi yung ex niya. Tapos, meron yung one time in-entertain niya. Kasi birthday niya, ginreach siya, in-entertain niya. At nagalit ako. Ganun. Tapos, may mga girl involved din. Tapos ngayon, January, dahil nga baguhan siya sa work. Diba kapag junior ka, kailangan sundin mo lahat ng utos ng senior mo. Kaya, kailangan daw maghanap ng babae. Babae para dun sa senior niya. Inuutos siya yan naman, sa militar? Ba't ma-report yung mga yan, ha? pwede ba yun i-report? Oo naman. Ganun. Kasama ba sa training yan? Hindi kasama sa training Hindi. yan. Tapos na tayo sa mga panahon ginagamit yung mga yung mga power para maging personal na benefit. Anyways, hindi naman yan ang problema mo. Pinansin ko lang. O tapos
Tapos, ayun. Tapos ayun, may nahuli ako dalawang babae. Yung isa yun yung talagang pinagseselosan ko. Okay. Tapos yung isa, deleted yung convo. Mm. Pero may convo silang naiwan na, ikaw na ba, babae ka pa, may girlfriend ka na nga. Sabi niya, pero sabi niya, pinsan niya daw yun. Hindi ko sure. Okay. Tapos hanggang sa nakikipaghiwalay ako. Tapos, nakikipaghiwalay ako. Hindi siya pumayag, ayaw niya. Tapos ito na naman, February, on-off kami. Mhm. As in, on-off, mag-break up na naman ng February. January yun. Tapos February, break up na naman. Dahil sa maliliit na bagay. Ganun. Tapos ngayon magkaaway kami. Actually, hindi ako nagparamdam sa kanya ng buong araw. Kasi, alam mo yun, ayoko kasi ng bare minimum na treatment. Nahihirapan ako na nako-compare ko pa sila. Yun naman yung mali sa akin. Nako-compare ko pa sila. Na bakit dati ganito ganyan. Ngayon, ganito ganyan na. Nakakaya na niya ako patayan ng call. LDR kasi kami. Nakakaya na niya ako patayan ng call. Tapos, yung sa pananamit, bawal ang crop top, bawal mag-leggings, bawal mag-swimsuit. Gano'ng katagal na kayo? 2 years na. Okay. Anniversary ng March. Tapos yun, ngayon, gusto ko naman paghiwalay. Okay. Tama ba yun? Tama. Ayun. Tama. Alam mo kung bakit? Bakit? Sabi mo gusto mo eh. Diba? That's coming from you. You said gusto ko na makipaghiwalay. I mean, anyone will be stupid to say, wag kung ikaw ang nagsabing gusto mo. It does Gusto ko not na require any advice from anybody kung ikaw ang nagsabing gusto mo. Gusto mo makipaghiwalay, oh. Gusto ko naman paghiwalay, pero kasi, Pero ayaw mo. hindi ko alam, Sa may gusto. nag-hold on. Ganun. May parang, sayang. Mhm. Sayang inawi na. Kunti na lang mga lalaking maayos. Well, it feels to me like you're keeping the guy because not because you love the guy, but because you keep tabs of everything, every good thing that he is good about, and you catalog this sa puso mo or sa utak mo, and that completes the idea na he's a good catch but you don't really love the guy. Yun din yung na-realize ko. You cannot keep Kasi, a guy only because the guy is a good catch. Hindi po pwede yun. It will not be fair na yung lalaki, good catch siya, at yun lang ang dahilan kung ba't mo siya gusto. Kasi what if one day, lumabas yung kapangitan ng ugali niya, hindi mo siya gugustuhin, iiwanan mo siya. Because you are there for the good times. Now, before we move on to that, may tanong ako sa'yo. Alam na ba niya ang lahat ng nangyari na kinuwento mo sa akin? yes po. Alam na niya lahat yung panloloko mo sa kanya? Aware naman siya doon. Aware. Siya din nagsabi na pumasok siya sa eksena while kami pa nung Well, that's not ex ko. that's not entirely true kasi pinatulan mo siya. It is not his fault. Ikaw ang gatekeeper niyan. Sinabi ko naman sa kanya lahat yun. Naging open naman ako lahat sa kanya. Okay. Siguro, What do you wanna yung ask? ayun, kung nakikipag-iwalay na talaga ako. Yes. Kasi nararamdaman ko naman na hindi na talaga siya love. Yes. Kasi Makipaghiwalay ka ibang-iba na. siya sa before. Yes, makipaghiwalay ka na. Kasi nakakaya ko siyang tiisin. Tapos nako-compare ko pa siya sa past. Iba. Basta iba yung feeling ngayon. Parang presence lang talaga. Ganun. Okay. Ayun lang.
So, masasaktan kasi siya. Well, normal yon. But you cannot stay in a relationship because iniisip mo na pwede masaktan yung tao, but it no longer holds any value to your heart. Di ba pwede yan? Eto pa, tama ba na baguhin ka niya? Kasi ayaw niya No, it's nagsusuot not. ng No, mga... no, 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 no. I mean, sa totoo lang yan, kung talagang mahal mo yan, baka i-volunteer mo pa sa kanya. Because ang totoo niyan, pag mahal mo tao, you are not going to do anything that makes the person uncomfortable. Hindi na para i-hard sell niya sa'yo na it's making him uncomfortable na nagka-crop top ka, nagpapakita ka ng balat in public. Of course, pagkatao mo yan. Kung pagkatao mo yan, di go ahead, wear what you want. Pero kusa mo yung ibibigay sa kanya if you value yung mga bagay that makes him uncomfortable. In the same manner, may mga bagay siya, halimbawa, kung may mga lalaki na touchy sa ibang babae, hindi naman siguro dahil manyak yung lalaki, pero that's yung pagkatao niya. Pag ikaw girlfriend at sinabi mo sa kanya na alam mo ayaw kong touchy kasi ibang babae, hindi pwede sabihin sa'yo ng lalaki na touchy talaga ako. No, kailangan niya i-adjust yun. Same manner sa iyo. If you do something that makes your partner uncomfortable, hindi niya kailangan i-hard sell sa iyo yung bagay na yun. Gagawin mo yan kasi inaalagaan mo na pwede siya masaktan. And you're not doing that. Get it. Diba? Nakikipaglaban kasi isang bagay na hindi naman nakakamatay yung hinihiling niya sa iyo eh. Ang buong katotohanan ng buhay, pag single ka, act like one. Pag may jowa ka, mag-a-adjust ka. Yun ang katotohanan ng buhay. And you're not doing it. Hindi ka willing gawin. Naka-willing mag-convert sa religion niya. Well, I don't know. I don't believe that now. Hindi na ako naniniwalang gusto ko pang gawin yan. Di ba? Tama. Yeah. Gusto mo makipaghiwalay nga. Totoo, binak ko nga siya ngayon eh. Well, Kasi kakatapos lang ng away namin. Dahil nga dun, sa closing na yan. Ito pa, hindi kasi ako maka-move on. Kasalanan ko ba na aksidente yung ex ko? ano na? Ano po? Kasalanan ko po ba na aksidente No, yung ex ko? no. It was an unfortunate event that happened that led to his death. It's not your fault. Not your fault. Doon lang ako nasasaktan. Kasi sinasabi nila sa akin na di pa daw kasi siya naka-move on. Kung hindi ko daw siya iniwan. At sana hindi siya, parang hindi daw kasi accident yun. No, hindi ko tatanggapin yan. No, hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko tatanggapin yan. What do you want to ask me? Why are we talking this morning? Yun lang, kung tama lang ipaglaban yung bago. Or kung tama na talaga. Kung tamang ano? Hindi ko kasi alam. Well, honestly, Hindi ko kasi alam. ganito, sa hinaba-haba ng kwento mo, at tama ka in the beginning, magulo po yung kwento ko, tama ka ang gulo ng kwento mo. Pero sa hinaba-haba ng kwento mo, ang bottom line lang naman nito ay, you are in a relationship with someone, you are no longer comfortable having that relationship. Tama mali? Tama. Okay. And the next question after that is, makikipaghiwalay ba ako? Tama ba makipaghiwalay ako? Yes! Bakit? Kasi ikaw nagsabi, gusto ko na makipaghiwalay. Sabi mo, gusto mo. Then do what you want. I mean, if a big part of why you are staying sa relasyon na yan, because, sorry for this one, but because it's going to make you, or yung alaala of losing another boyfriend, not in death, but another goodbye will haunt you and make you will make you be reminded of the tragedy of your first boyfriend. Kung yun lang ang tanging dahilan, hindi fair yon kasi panggagamit ang tawag doon. Let it go.
let this one go. I mean, that is the most sensible thing to do. Kailan ka makikipaghiwalay? Actually, ngayon, Ha? di reply. Hindi na kasi ako nagparamdam ng buong araw. Mm. Tapos, naparamdam siya. Tapos, ngayon, nag-usap kami. Kanina lang, Okay. midnight. Tapos, yung usapan namin, parang nagkainitan. Ganun. Tapos Isa pa sabi yan. niya, Alam mo, pag di mo na mahal ang partner mo, madali na kayo mag-away. Kasi madali na masundo yung pikon mo. And that will lead to toxicity. Very given naman yan eh. ayun, nag-lead ng away. Tapos, parang sabi niya, wag na nga natin pag-usapan. Yun nga yung about sa clothes. Tapos sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, sige, hanggang sa, alam mo yung, ang, kasi sa akin, parang kapag nag-mute ka sa, sa messenger. Sa messenger lang kasi nag-away. Nag-mute ka sa messenger tapos di ka na nagre-reply. Parang walk out na yun in person. Well, sa totoo hindi niyan, mo na- sorry let me stop you there. No? These are your parameters. Okay? Hindi ka pwede magreklamo na may mga bagay na uncomfortable ka kasi ganun ka rin naman. You do what's comfortable to you. So kung uncomfortable sa'yo na nag-mute siya, uncomfortable siya na naka-crop top ka, hindi mo rin naman kayang i-adjust. Ba't ka nagreklamo sa mga bagay na kinaiinis mo rin sa kanya? Gunggong ka ba? Oo nga, no. Di ba? Why would you complain? Di ka makapag-adjust para sa kanya, nag-a-adjust ka. Kailangan niya mag-adjust sa'yo. Wala ka sa posisyon para i-complain yun. Makipag-iwalay ka na. This is not going anywhere. Naka-block na siya. Binlock ko siya. Well, blocking the person is not the Wala. answer. Being honest, di ba, of, exiting the relationship is way better. I mean, walang pupuntahan to maliban sa sabing sa makipag-iwalay ka na. And I know you agree. Huwag mo lang ako itanong kung bakit, kung paano. Ikaw nakakaalam yan. Ako ba jowa? Tama. Yeah, makipag-iwalay ka na. That's the best thing you can do. Opo. Kailan? Mamaya. Good. Makipag-iwalay ka na. I mean, that's way better. Di ba? Tama? Yeah. Kaysa naman, tama. Kaysa naman, umaasa siya. Like, sure na kasi siya. I guess I'll stop Kaya ko right yun. there. Kaya mo yan. Can I give you one more thing? Maybe makatulong sa'yo. Yes po. Pag nakipag-break ka na, can you take it slow? Mm. My point is, mula dun sa ex mo na sa makabilang buhay,
at yung jowa mo ngayon, 2 taon, that's 10 years of your life. Tama? Tama. Since you were, barely 15 years old up until today, there's no day in your life na nabakante ka na hindi mo iniintindi sarili mo lang. Sarili mo muna. Ipunin mo muna yung yung sarili mo, ibalik mo muna yung yung focus mo sa buhay. So that when the next person comes along, you will be far better equipped, being a partner to somebody. Gets mo? Opo. Hindi yung kung ano lang yung natira sa'yo, ibibigay mo kasi ang motivation mo to be with someone is that ang relationship dapat may magmamahal sa'yo, hindi ganun dapat yun. Ang relationship, it's not supposed to be finding someone who will love you. It's supposed to be finding someone you can offer yourself to. It should be the other way around. Make sense? Yes, makes sense. Being in a relationship is not about fulfilling some needs in you. It's about fulfilling what you have inside by loving someone. It's ang pagmamahal, it's an outward emotion. Hindi yan inward, hindi yan taking in, it's giving out. Alright? Yes. Just do it properly this time. Okay? Yes. Okay, sige. Maraming salamat sa iyong pagtawag. Thank you so much. I am rooting for you. I'm rooting for you. I hope that that life will become kinder to you. Thank you. Salamat. Thank you so much po.